Nangako ang bagong House Speaker na si Faustino Bogie D na hindi dedepensahan ng mga guilty sa maanumalyang flood control projects. Humingi rin siya ng pagkakataong muling pagkatiwalaan ng publiko. Si D, na isa ring kaalyado ni Pangulong Marcos, ay inihalal matapos magbitiw na House Speaker si late 1st District Representative Martin Romualdez. May report si Jonathan Andal. The Speaker of the House of Representatives, Faustino Bogie D. III, will now address the body. Sa botong 253 pabor, 28 abstain at 4 na hindi bumoto, inihalal na House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Bogie D. III. Si D ang nag-iisang ninominate kapalit ni Representative Martin Romualdez na nag-resign sa gitna ng anomalya sa flood control projects at alegasyong may mga kongresistang kumikickback sa mga ito. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. The longer I stay, the heavier that burden grows. Sa kanyang talumpati matapos manumpa, nagbitaw ng pangako si D. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty, and I will not shield the corrupt. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Aminado si D na may pagkukulang ang Kamara, kaya humihingi ng pagkakataong makuha ang tiwala ng taong bayan. Kami po ay nagpapakumbaba. Sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Kahapon pa umugong ang pagbibitiw sa pwesto ni Romualdez. Kagabi, nagsimula ng magtanggal ng gamit sa tanggapan ng speaker, kabilang ang nameplate ni Romualdez. Ngayong hapon, halos tapos na ang pagbakante sa opisina. Bago maging speaker, nagsilbing deputy speaker si D ni Romualdez. Kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos si D na ikinampanya ang unit team ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte noong eleksyon 2022. Galing siya sa political clan ng mga D sa Isabela. 2 anak niya ang nasa politika, si Ino, mayor ng Etiague, si Kiko, vice governor ng Isabela. 2 pamangkin naman niya ay kasama niya sa Kamara. 3 dekadang hawak ng pamilya D ang Kapitolyo ng Isabela bago naagaw ni Grace Padaka noong 2004. Pero nabawi ulit ni D noong 2010. Halos 5 dekada naman nang namumuno ang pamilya D sa bayan ng Kawayan. Naging kinatawan siya ng 3rd District ng Isabela mula 2001 hanggang 2010. Naging gobernador at vice-gobernador din siya ng Isabela. 2025 nang magbalik Kamara si D. Sabi ni Majority Leader Sandro Marcos, hindi lang naman si D ang kinonsidera. Nasa listahan din daw sina Votas Representative Toby Tiangco na nagsabing ayaw niyang maging speaker. Pati na si Bacolod Representative Albi Benitez na nagparaya raw para kay D. Pero ang tawag ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa palitan ng liderato, cover up o takipan. Sabi niya, ang anak ng Pangulo na si Majority Floor Leader Sandro Marcos ang pumili kay D na kaalyado rin nila. Hirit pa niya kay Pangulong Marcos kung seryoso siyang labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ng mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sinusubukan pa naming makuha si Congressman Duterte sa sinabing ito ni Majority Leader Marcos. Welcome naman daw para kay Senador Cheese Escudero ang paghalal kay D bilang bagong House Speaker. Pero ang transisyong ito ay di raw dapat maka-distract mula sa mga issue patungkol sa mga nakaraang budget at infrastructure anomalies. Jonathan Andala, nagbabalita para sa GMA Integrated News.